Well, mga beshi kong kongresista, mga kasamahan natin, pirma na kayo. Aha. Busy! Ang bira to si Franz Castro, ano? Ang galing pala ni Franz Castro mag-sell stock. Ha? Bagay pala sa maging palengkera. Ang galing mag-alok eh. Naalala ko tuloy yung nung pumunta ako ng Quiapo sa palengke. Inalok ako nung tendera ng isda. O isda ng bagong isda. Tawag sa akin busy kahit hindi niya ako kilala. Busy, bilhin na kayong bagong isda, Franz Castro, bagay ka pala sa palengke. Ang galing mo mag-stock eh. Hindi ka dyan bagay sa batasan. Bagay pala sa'yo maging isang tindera ng isda. Lapit busy, pirma na kayo. Ang bira. Lupit Ilatawa mo ako, Franz Castro ako ay inis na inis sa'yo kapag pabida-bida ka dyan sa investigasyon nyo dyan sa confidential fund. Kapag kaharap mo ang mga Duterte, bidang-bida kayo, ako na inis. Pero this time, pinatawa mo ako dahil nga sa style mong isang certified palengkera pag nag-sell stock. Pambira ka. Ito ituloy natin itong pabida pabida ni Franz Castro, tuloy natin. Well, mga beshi kong kongresista, mga kasamahan natin, panahon na para panagutin natin si Vice President Sara Duterte. Ito lang yung democratic, constitutional na paraan para matanggal ang isang highest official na talagang may ginawang kababalaghan or anomalya sa pondo ng mamamayan. Kaya, pirma na kayo. Franz Castro, totoo ba yan? Sigurado ka? Sigurado ka ba na merong anomalyang ginawa itong si Vice President? Anong basihan mo, Franz Castro? Anong basihan mo? Yung si Piatos? Mergris Piatos yung basihan mo, Franz Castro? Di ba illegal yung ginawa nyo na pag-iimbestiga dun sa confidential fund? Alam nyo na iyon ay hindi dapat nila binubulat-lat yan sa Kongreso dahil yun po ay confidential. Pero binulat-lat nyo ko sa bagay sabi nga kayo daw ang target nun sabi nga kayo ang target yung confidential fund. Sabi nila di umano kayo ang target, kaya siguro kayo ay galit sa Vice President dahil tinatarget niya kayo. Kaya gusto niyong ipa-impeach si Vice President. Franz Castro, Arlen Brosas, Raul Manuel. Ito kasi alam niyo pa mga kababayan, sinampahan po ng third impeachment ito si Vice President. At ang mga nagsampa ay mga grupo ng kaparian. Meron silang tawag sa grupo nila, nakalimutan ko lang Good governance daw sila. Sila daw po itong mga pare na nagsampa ng pangatlong impeachment kay BP Sara, sila daw po ay grupo ng mga good governance. Mga pro-good governance. Kuno. Tayo po ay nagtataka kung bakit. Kung sila po ay pro-good governance at galit sila dun sa narinig nila dun sa investigasyon ng Kamara, meron daw paglabag na nagawa itong Vice President kaya galit sila. Kaya ngayon, yun daw po ang dahilan kaya sila nagsampa ng impeachment laban kay BP Sara. Pero, ako po nagtataka dito sa mga pare, doon po sa mga issue ng corruption, yung flood control, itong issue sa ayuda, kailan nag-viral yung mga
tumanggap ng ayuda, pero ang natanggap sa halit na 10,000 ay naging 1,500, 2,500 na lang. Doon sa Davao, sa Mindanao ba yun? Davao. Pero yung mga pare po ay tahimik lang sila. Wala silang kibo noon. Pero ngayon, sa issue ng confidential fund, ito sila ngayon. Kumukulo ang dugo nila kay Vice President, kaya nagsampa sila ng impeachment. Okay? Ito mga pare, nakikisali sa politika. Akala ko ba kayo ay lingkod ng Diyos? Di ba mga pare, mga pader, di ba ang lingkod ng Diyos, hindi dapat nakikisali sa usaping politika? Dahil ang lingkod ng Diyos, bawal sa kanila yung partisan. Dapat sa gitna lang. Kapag tunay na lingkod ng Diyos. Maliban na lamang kung kayo ay nagkukunwari na lingkod ng Diyos. Bawal po yan eh. Yung partisan, bawal yan sa Bible. Kaya, kung minsan, itong ating mga kababayan, galit sa mga pare kasi itong mga pare, one-sided. Kapag issue laban sa mga Duterte, ayan sila, naglalabasan sila. Pero kapag issue laban sa mga kakampi nila, yung mga sinusuportahan nila, tahimik sila. Kaya one-sided ito mga kaparian. One-sided sila. Grupo ng good governance na sila. Ang bira kayo mga pare. Kung ang IINC, kung ang iglesia ayaw ng gulo, kaya nila inihimok ang taong bayan na wag i-impeach si VP Sara dahil maging magulo. At paging magulo ay maaring maghati-hati ang taong bayan, mahati-hati ang bansa, magkaroon ng political instability, at ang apektado ay mga mamamayan din. Pero itong mga pare, iba ang kanilang pananaw. Sumasali sila sa pagiging partisan politics. Ito nga ang issue sa PhilHealth. Itong issue sa dagdag bawas sa budget. Wala silang kibo. Yung mga paglabag ng sa batas nito mga congressman, mga mambabatas, wala silang kibo. Tahimik sila. Mga pare, mga pader, huwag kayo one-sided doy. Huwag kayo one-sided. Bawal yan sa Bible ang one-sided. Ito po. Meron po tayong isang kababayan na malakas ang loob, nagsalita at ibinulgar, binuking itong si Franz Castro na di umano ay meron palang gawain. Gawain, ano ba to? Ito, video. Panoorin nyo mga kababayan. Franz Castro, ipaliwanag mo kung saan nyo ginagamit yung fund nyo. Yung mga kinaltas nyo sa mga guro ng ilang taon na, 20 pesos, 50 pesos. 'Di ba? Kayo ang may dapat ipaliwanag sa mamamayan. Ang Vice President, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-improve ang ating educational system at maiwasan ang pagre-recruit papunta sa terorismo. Totoo ba yan, Franz Castro? Totoo ba yan sinasabi nitong ating kababayan na hindi ko kilala to eh? Totoo ba yan? Na kayo ay nangungulikta ng tig 20 pesos, 50 pesos sa mga teacher? Ngayon, kung totoo yan, saan nyo dinadala ang pondo? Saan nyo dinadala ang nakukolekta nyong pera sa mga guro? Yan ang tanong natin. Yan ba ang ginagawa nyong pangungulekta? Kung yan ay totoo, yan ba illegal o illegal? Franz Castro, O ngayon, sabi nito ating kababayan, magpaliwanag ka. Ipaliwanag nyo
ang inyong mga fans kung saan nyo dinadala, Franz Castro. Ha? Tama po ang sinabi nito ating mga kababayan natin na malakas ang loob, matapang, matapang na hinamon. Binakabakan dito si Franz Castro. Tama po ang kanyang sinabi na itong Vice President ginagawa ang lahat para protektahan, labanan itong recruitment ng mga NPA, para umakyat sa bundok ang makikipaglaban sa militar. Tama po ang kanyang sinabi. Ako po agree dyan. Agree po ako dyan. Sapagkat ang Vice President po, ang layunin niya, protektahan ang mga kabataan na ma-recruit ng mga NPA. Franz Castro, Arlen Rosas, ano masasabi niyo dito sa hamon ng ating kababayan? Ngayon, ito po, usaping recruitment ng mga NPA. Ito po, tingnan ninyo mga kababayan kung papaano walang hiyain, iwanan na parang hayop, na parang baboy, itong kasamahan nila na napalaban sa mga military na sugatan, basta na lamang nila iniwan, mabuti na lang, nasagip ito po. Panoorin nyo mga kababayan, itong video na to, itong balita na to. Ito po. Sugatan sa bundok, iniwan ng kanyang mga kasamahan. Mabuti, sa tulong po ng K9 Battalion, yung aso po natin, nahanap agad siya. Kung hindi siya nahanap, baka hindi namin siya naabot ang buhay. Kaya ako po ay malaking pasasalamat sa aking mga tropa, sa K9 Battalion, at naabutan pa natin itong buhay. Magkaroon siya ng panibagong buhay. Matapos ang naging engkwentro ng 96 Infantry Battalion ng Philippine Army sa nasa 10 miyembro ng New People's Army noong November 20 sa bulubunduking bahagi sa bayan ng Baleno, natagpuan nito ang sugatang miyembro ng rebeldeng grupo. Kinilala ang nasabing sugatang individual na si Jerome Burihon, 27 years old alias Leon, nakasama sa grupong pinamumunuan ni Ronnie Verano alias Dimple na nag-ooperate sa Baleno, Masbate City, Aroroy at Milagros. Naibaba mula sa bundok sakay ng duyan ang sugatang NPA patungo sa barangay ng halos 8 oras ng gabi ng November 21. Sa pamagitan ng air ambulance ng Armed Forces of the Philippines, inilipad mula sa Masbate Domestic Airport papunta sa ospital sa 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Pilica, Camarines Sur ang nasabing miyembro ng NPA. Halos 1 linggo nang nanatili sa Provincial Hospital ang na-rescue ng NPA dahil sa tama ng bala sa kanang binti at braso. Samantala, ayon sa magulang ni alias Leon, halos 1 taon nang nawawala ang kanilang anak simula nang kunin siya ng rebeldeng grupo habang nagkokopra sa Sitio Pagong, Barangay Roosevelt sa Nasinto sa Isla ng Tikaw. Po sir, yung anak ko maahin ang pinag-aralan. Ngayon, pumunta sa akin yung 2 armado. Sinasabihan ko sila, huwag niyo isasama ang anak ko. Ang sagot nila sa akin, nasa tamang edad na, wala na daw akong pakialam. Yun lang, sir. Tapos natakot na kami. Ayan po. Ganyan pala sila kawalang hiya. Yan, nahimik yung tao doon, tumutulong, nagtatrabaho, tumutulong sa magulang. Para mabuhay. Ang ginawa nito mga tununggis na mga NPA, nirecruit yung mama, yung bata. Kinausap na magulang, sinabihan ng magulang itong mga nag-recruit na huwag isama ang kanyang anak. Ano ang sagot ng mga NPA? Sagot sa matanda ay may nasa hustong edad na raw itong bata. Itong bata naman ay palibasa hindi rin nakapag-aral o sumama. Ay nung napalaban sa mga militar na sugatan, ayun, inabandona na parang hayop. Ito ba ay walang nilabag na human rights? Ito mga nag-recruit na to? O mga human rights? Mga human rights defender? Ano masasabi nyo?
Wala ba kayo masasabi? Mananahimik ba kayo dito sa nangyayari dito? Ha? Kayo ba ay mananahimik na lamang? Kung kayo ay maingay sa sinasabi niyong biktima ng AJK, ng war on drugs, napakaingay nyo. O ito, ano masasabi niyo mga grupo ng mga human rights advocate kuno? Hmm? Ito, malahayop ang pagtingin nila eh. Malahayop ang pagtrato nila. Mabuti na lang, na-rescue ng mga sundalo, na abutan, nakita na buhay pa yung tao, na-rescue, kaya naligtas ang kanyang buhay. Eh kung halimbawa hindi siya nakita doon, hindi siya na abutan ng ng mga sundalo, di namatay yung tao. Basta nilang inabandon. Ha? O Pras Castro, ano masasabi niyo rito? Hmm? Ano masasabi niyo dito sa ginawa ng NPA na nirecruit tapos napalaban, iniwan na lang basta? Sa kagubatan, ano masasabi niyo, Pras Castro, Arlen Brosas, Raul Manuel? Ha? Kawawa naman, ang bira to. Kaya po, mga kababayan, mag-ingat po kayo. Wag na wag po kayong maniwala dito sa mga nag-recruit para lumaban sa gobyerno. Ganyan po. Ganyan sila kawalang hiya. Basta na lang kayo iiwanan. Hindi man lang tinulungan. Hmm? Yan po, wake up call po yan sa ating mga kababayan kung paano niya tratuhin yung mga tao na nirecruit nila para lumaban sa gobyerno. Ha? Ganyan po sila. Kawalang hiya. Ah.